Isa na naman pong napakagandang umaga sa atin pong lahat. Sa ngalan po ng umpisa po natin ito sa munting panalangin. Sa ngalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sana po, pasensya na po at medyo napuputol-putol po yung ako dahil napakahina po ng memory ng ginagamit ko pong cellphone. Ito ang karugtong sana tuloy-tuloy po. Nanghiram lang ho ako para may tuloy-tuloy ko kahit pa matapos po sana ang isang vlog na ito. Dahil hanggang 7 lang ho siguro magagawa ko. Sana po itong mga nagawa ko yung maging bahagi rin po ng iba. Makita po rin nila. Ano po sabi ko dati, hindi po ako lumalayo sa nag-iisang babalik ko pong sinasabi ko ba? Ayan po, pag tinitigan nyo po, gagaling po kayo. Una hong palatandaan na nakikita nyo ay ano po, sandali lang ho. Ano ang unang yung matatagpuan sa tunay na iglesia o sa tunay po na Kristo? Hindi po ba ang cross? Dahil po ang peke, yun po yung dati ko na pong sinabi sa inyo, yung unang mga kinalaban ni propeta. Dahil nagaling po tayo sa mga apostolis, di po ba? At sa mga sa mga propeta. Gaya ko po sila ginamit si propeta Elias, nang hamunin niya ang 450 false prophet po doon sa bundok ng Mount Carmel, di po ba? Kung di po ako nagkakamali. At ito naman po na pinagmamalaki po ng ating apostolis na si San Pablo na na-convert po papuntang sa unang mga Kristiyanos, di po ba? Apostolis at propeta, sila po ang gagamitin ko. Kaya ayan po ang krus. Dahil sabi ko sa bahagi ng Corinto ho yata yung po pamilyat sa mga kapitulo versikulo. Pero silang lahat po ay naririto po, tinatago ko po sila dito. Kaya isinishare ko po ito kasi dati po akong talagang mahilig mag-share mula nang magganap po ito sa aking buhay. Ihulit na lang po sana ma-share pa sa inyo yung tinatawag po na ilang testimony. Bakit po ito natagpuan? Sino po ang nagturo sa akin ito? Ayan ang totoo at ang peke. Nang hamunin ho ni propeta, unahin po natin ang propeta, dahil sila po yung nasa lumang tipan. Dalawa po, di ba? Lumang tipan at bagong tipan. Dahil bago, kung mapapansin niyo po, inuna pong binanggit, di ba? Tayo ay itinatag ang tunay na iglesia. Ito po ang tinuturo ng mga apostol. Ito rin po tinuturo nila, di po ba? Ang tunay. Ayan po ang peke. Ano ang ginamit nung tinatawag natin propeta po na si Elias? Ito po ulitin ko lang po na ginawa ko na po sa ibabaw. Ayan ang makikita nyo mga numero. Ilan hong banga ang ginamit niya? Di po ba apat po na banga? Ilang beses niya po itong nilagyan ng tubig? Kung magtataka po, tatlo, hindi po ba? Ngayon, ilang bato po ang inilagay niya upang magliyab ang kanilang alay? Kung naaalala niyo po, di po ba? Yun po ay 12. Pasensya na po kayo, hawak-hawak ko lang po kasi itong hiniram pong cellphone. Di po ba 12 bato ang matatagpo po natin sa Uno Hari, sa Lumang Tipan? Ngayon, kung gagamitin po natin, ilang beses nga po bago, pasensya na po kayo pag magsasalita po ako, nahihirapan na po ako magsalita halos, no? Hirap na po ako magsalita. Ngayon, pero pinagpipilitan ko pa rin pong ibahagi sa inyo. Ngayon, nang paakitin siya sa bundok, nang hindi umuulan ng mga panahon, ilang beses po siya nagpabalik-balik. Kung maalala niyo po, di ba 7 beses siya nagpabalik-balik. Bakit po kaya? Ano po kaya ang mga kahulugan nito? Kung ididikit po natin siya dun sa mga apostolis, alalahanin po natin, may mga kung tayo po tunay na anak ng kaliwanagan, pag inilalapit po sa atin ang mga bagay na ito, mauunawaan po sana natin ito kung tayo po ay magkakatulad ng Espiritu. Di po ba? Kung pare-pareho po tayo ng Espiritu magkakatulad, hindi po tayo magtatalo sa kasulatan. Kasi nauunawaan po yun ng mga unang naniwala. Di ba po ang mga propeta at ang mga apostolis? Dahil katulad nila po ng Espiritu ang nagmamayari ng mga salita ng Diyos. Di po ba? Dahil ang salita po ng Diyos, di po ba?
Siya ang nagmamairon. Mamaya nakikita niyo kung paano, kung may pagkakataon pa po ako. Patawag na po sa pagsasalita ko na medyo bumibilis. Humihina dahil nahihirapan mo ako sa dila ko. Ngayon, bakit ko po binanggit na ang 24K ay purong ginto? Dahil kung naaalala niyo po, ito po yung unang isa sa mga regalo niya nung galawin po siya, di ba po? Doon sa Bethlehem, siya katawang tao. Una, ginto. Sunod, insenso. Sunod po, bira. Napakarami ko pa po sanang gusto ipahawatid sa inyo. Kaya po para kulang po sa akin ng oras. Ano po ang panahon? Kaya ano po, pipilitin ko makaabot po sa 7 vlog. Kahit 7 lang po. Para maisip ko po sa inyo. Ilang matatanda ho ang nakaharap sa Panginoon doon po sa kanyang kaharian sa last part ng Bible o sa tinatawag nating pinadayag sa Bisaya, Revelation. Ilan pong matatanda? Di po ba 24? Ayan, 24. Ano po? 24. Ilang beses ang umakyat sa bundok para bumuhos ang napakalakas na ulan. Ano ang bumuhos? Ulan. Ilang beses ho siyang naglagay ng tubig? 3, di po ba? Ilang banga po ang kanyang ginamit? 4. Ilang bato po ang inilagay niya? 12, hindi po ba? Ngayon, tignan niyo po yung inumpisan kong gamitin ng numero dahil sa kinuha Book of Numbers sa Holy Bible. Ang 21 ho, kung gagamitin po natin ang cross dahil ang mga numerong ito ay makikita yung ginamit po ng mga propeta. Kung ang Book of Numbers na inumpisahan ko po, 21 account, ito ay ating titikigan. Tayo raw po ay gagaling. Mapapansin nyo po, pag ginamit nyo po ang cross, ilagay nyo po natin dito sa gitna. Ano ang labas kung magiging plus yan? Hindi nyo po pa napapansin? 30, di po ba? Pag ang 4 na banga po, ginamit natin ang cross na naman, ginawa natin plus 3. Ano ang kalalabasan? Di po ba 7? Hindi po ba kayo nagtataka? Pag ang 4, itagili daw natin ng munti ang cross dahil kapangyarihan daw ito, sabi sa Korinto ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ano po? Ano ang kalalabasan pag ginawa po nating times 4 times 3? Ilan po? Siguro naman po, kahit paano, kahit mahina po ako sa math, may napapansin po kayo, di po ba? 12, di po ba? Pag ang 12 po, ginamit naman po natin dito ang plus sa dalawang 12 na ito. Ano ang kalalabasan? Ano ang kalalabasan? Naaalala niyo pa ba yung sinasabi sa Genesis? 2 punong kahoy, hindi po ba? Ano ang mangyayari pag ipinalas po natin siya? Ano ang resulta? Di po ba 24? Pag umabot po yan ng 24, ano ang mga salita? Ang nasa katumbaso ng mga numero ito, ano ho kayong mga salita na mahalaga? Ayan ho, nagbigay na ako sa inyo ng 2 mahalagang salita. Kristo, Iglesia. Kahit wala po kung binabanggit na kapitulo, versikulo. Bakit po? Sa akin po, marami po sana ako kung dapat ikwento sa inyo. Yan po ang pinaka comfort zone ho ng mandaraya. Di po ba? Yan ho ang comfort zone nila. Katulad ng isang ahas. Kung papalo nilindan doon sa punong kahoy sa paraiso ang unang mga si Adan at si Eva. Hindi po ba? Ngayon balikan ko po sa inyo ang mga numerong ginamit ko. Ayan po naman ginamit ni Propeta Elias. Bakit? Ayan ho, pagmasdan nyo ho. Ilang araw ho sa loob ng isang buwan? Di po ba 30? Ang regular po na araw, 30? At ito po'y matatagpuan natin sa babasahin po sa Ebanghelyo ni San Lucas. Hindi po ba? Matatagpuan po natin siya sa Ebanghelyo ni San Lucas. Bakit po? Hindi po pa sa edad na 30 na umpisang ating Panginoon. Kung naalala nyo, bago po siya nag-umpisa ng kanyang Ebanghelyo, ng pagtuturo sa kaharian ng Diyos. Ilang araw ho sa loob ng isang linggo? Hindi po ba 7? Ano ho ito, coincidence? Ilang buwan ho sa loob ng isang taon? Hindi po ba 12? 12. Ilang oras ho sa loob ng isang araw? 24. Normal ho, regular na araw. Di po ba 24? Pag inabot po natin itong 24, ano ho ito? Di po ba 100% na ginto? Ito walang halo. Kanino po ito nagmula? Sa kanya po. Ikukwento ko sa inyo mamaya. Pag may panahon pa po ako na inabot, nangiram na po ako ng cellphone para tumaas-taas ng konti ang paliwanag ko. Hani po. Kaya ano ho ang krus? Ito po ang mga nakatagong lihim sa krus. Ano po? Na nakilala ho ng mga propeta at ng mga apostoles. Ayan ho. Di po ba?
Kaya po itong gamit ko po sa pakikipaglaban po sa iba-ibang paniniwala o iba-ibang sikta dito sa aming lugar. Ito po ang ginagamit ko. At maniwala po kayo sa hindi. Nag-umpisa po ako nito 1980. Nakumpleto po siya dahil nangyari po ito sa akin 1980. May 1980. Mula po ng mga panahon na nabuo ko po siya sa loob ng ilang panahon. Nag-umpisa po ako 1983. Maniniwala po ba kayo na walang makasagot sa akin kahit 5? Kaya ang naisipan ko po dito mga bandang huling mga araw, bigyan ko po sila ng 4. So makatuwid ko, manghihingi po ako sa kanila ng 12 lamang. 12 lamang. Ilan na lang ho ang isasagot nila sa akin? Di po ba 8 na lang? Para umabot sila ng 50% ng kanilang aral o ang kanilang turo. Ay tama. Pero bakit hindi sila makarating-rating? Dahil sila po ay mga peke. Ang iglesia po na kanilang kinasasaniban ay peke. Hindi po tunay. Sino po ba ang makakaunawa ng mga bagay nito? Hindi rin po ba ang paulit-ulit kong sinasabi, ang magkakatulad mo na espiritu? Inaalay ko po ito sa kanila. Bakit po? Bakit ko po inaalay sa kanila? Hindi lamang po para sa ating mga kapilo, kundi para na rin po sa kanila. Kung nakikita niyo po yan, dahil bibisahin ko lang ho, saan ho nasusulat sa babasahin ni San Juan. Ako adunay ubang mga karnero, nga dili sakop ni ining maong turil. Sa Tagalog ho, ako po ay may mga ibang mga tupa na hindi sakop po ng ating samahan o turil o yung kulungan. Hindi ho sakop. Sila po ang hinahanap ko na naligaw lamang dahil po sa mga peking propeta dahil sa pagbabasa ng kapitulo, versikulo. Yun po ang intensyon ko. Hindi lang po para sa ating mga kapatid. Ibinabagi ko po ito sa lahat ng kapatid upang matulungan niyo po ako na maibahagi po natin ito sa kanila, na makatulog po natin ang espiritu. Yun lang ho. Ganun lang po. Kaya nga ayan ang mga numero na hindi nila mabuksan-buksan. Para po itong kahadiyero ang ating kautusan. Hanggang hindi nyo po alam yung mga numero kung paano po ito bubuksan. Hindi nyo po malalaman, di po ba, kung ano ang tunay na nasa sa loob nito. Ayun po ang dahilan kaya dumami po ang relihiyon. Dumami. So kung ano ang mga salita ito ibibigay ko po sa inyo. Kung bibigay pa pagkakataon na dudukot ko ron, kaso lang patagalan po tayo. Di ba po nagbigay na ako ng 2? Dagdagan ko po siya ng 2 para maging 4. Kung isasagot ko rito ng ibang relihiyon, sana makita nila ito. 8 na lang. Pero mula 1983, walang umabot sa akin ng 5. Wala ho. Tignan nyo ho. Ano ang ibibigay ko? Paano nila ito pagdurugtungin at ipapasok ko ito rito sa kuros? Paano ko? Ito po ang isa. Buburahin ko lang ho sandali. Paano nila ito idurugtong at saan po nila ito ilalagay dito sa kuros? Saan po nila ito ilalagay dito? Anong salita? Tingnan nyo ho, mabuti. Ayan pa ho ang 2. So, ilan na lang ho ang kailangan, di po ba? Kung titignan po natin ang 24, ito ho ang 2 ito, Kristo at Iglesia. Wala po akong binanggit na kapitulo na paborito ho ng mga mandaraya na ginagamit nila. Pero matatagpuan pang salitang ito sa Biblia, hindi po ba? Sabi ko po sa inyo, hindi po ako pare, hindi rin po ako nag-aral ng theology, lalo po hindi rin po ako pastor. At ikibahagi lamang po ako. Sana po sa ganitong munting paraan na akin na naisip, maibahagi ko po ito sa inyo dahil hindi po ito sa akin. Ano po kinalaman ko sa mga bagay po na ito? Isa lang po akong seaman. Ngayon, ayan mo ang dinagdag ko. So ilan na ho silang lahat? 4 na, di po ba? Jesus Kristo. Bakit po kaya matatagpon ko ito sa mga kasulatan? At ayan ho ang 4. Di po ba 4 po sila ng mga salita? So sa 24, 2 po na lang po ang kulang. Kaya po na sinabi ko, wala pong umabot sa akin na nakaharap ko po rito dahil hindi po sila ang naghahanap sa akin. Ako po ang naghahanap sa kanila. Sa mga pagkakataon kung meron ako o wala, ibinabahagi ko po ito lalo po nung naging seaman ako sa barko. Sa mga kasamahan ko po sa barko, binabahagi ko po ito. At nagkakataon ang mga nakakasama ko po, iba-iba pong relihiyon, hindi po mga Katoliko. Pag sumakay po ako sa taxi dati sa Maynila, nababahaginan ko po ito, hindi ko po alam kung coincidence. Iba pong mga relihiyon ng mga driver, mga security guard. Sila po ay nagtataka paano ko po ito nalaman. Ang una pong tanong nila sa akin, alam niyo po ba?
ano ho ang aking relihiyon? At pag sinagot ko sila, isa po akong Katoliko, nagugulat ho sila at nagtataka. Bakit po? Ilan lang ho ang nagpapaliwanag nito kung mapapansin nyo. Kung primero nyo po pang tingin ito marahil, magtataka rin po kayo, bakit ko po ito nagagawa? Bakit ko po ito nagagawa? Siya ho ang nagturo sa akin. At sana may pagkakataon pa ho ako, magkaroon ko pagkakataon, mayroon pong muli ang nasabing cellphone. Ipapakita ko po sa inyo ang testimony na muntik na po akong umalis sa simbahang Katoliko noong 1980, May 1980. Subalit nakialam po siya, nakialam po siya na sinasabi nilang mali. Nakialam po siya, ito po ang munting altar sa aking pamamahay ngayon, sa aking munting tahanan. Ayan po ang sa gitna ng aking sala, matatagpuin niyo po siya. Namalira ho yan at muntik ko na ho yan pag-aalisin, pagtatanggalin. Subalit nakialam ho siya, nakialam ho siya sa akin. Nakialam. Kaya nakagawa po ako nito, mga bagong pong ito. Siya po ang nagturo sa akin, kinalaman ko kung ako lamang ho ang maggagawa nito. Saan ko po siya nakuha? Ayan ang mga babasahin. Biblia po ng mga Protestante, ginawan ko po siya ng sign negative. Biblia ng Katoliko, ginawan ko pong positive. At ito po ang nabuo, tignan niyo ho. Sa mga Katolik, hindi po ako nangungopya, hindi pareha po ng ibang relihiyon na kopya ng kopya, sabi ni Soriano, kopya ng kopya, kaya ang kinalabasan, ang nakikinig, mga bata, kaya pag binanggit sa kanila, nagugulat po sila, di ba po? Nagugulat sila sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ano po sabi? Diyos. Hindi po ba? Ayun, dinagdagan ko na naman. Pero paano nyo nila ito i-assemble? Paano po nila ito bubuin dito sa krus? Dahil ang kasaysayan mo, sinabi, di po ba ng mga apostoles? Ni Apostol Pablo, ang kasaysayan sa krus para sa mga nawawala ay isang kalukuhan. Subalit sa mga inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ayan mo, kapangyarihan mo yan ng Diyos. Di po? Kapangyarihan po siya ng Diyos. At siya rin po ang pagliligtas. Ayan mo. Napakasimple po ng ibig iparating sa ating Panginoon. Gusto niya po tayong lahat ay maligtas. Yun lang po, ganun lang po kasimple. Bakit po sila lahat ay nagsasabing sila ang tunay? Pero pag pinagsama-sama niyo po sila, ano ang mangyayari? Anong aral ang gagawin nila? Sila po nag-aaway. Kung tunay po sila, bakit po sila nagtatalo-talo sa isang babasahin? Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit po sila nagtatalo-talo sa isang babasahin? Dahil hindi po nila ito nauunawaan. Di po ba kung nauunawaan sana nila, marami, ano po sabi sa kasulatan, napakaraming matitinong tao. Ang sa iba naman ay ganitong pagkakataon. Maraming hari, pari, at mga propeta ang gustong makakita ng inyong nakikita, marinig ang inyong naririnig. Subalit hindi po nila ito nagawa. Kaya yun po, ako po humihingi ko akong kapatawaran sa ating simbahan, sa Panginoon, sa ating pong tunay na simbahan. Bakit po? Hindi po ako perfecto. Katulad niyo rin po ako may kasalanan. Kaya nga po binuksan ng ating Panginoon, gumawa siya ng paraan na tayo po yung mapatawad niya. Di ba po, binigyan niyo po yung hataglay niya pong kapangyarihan at pagliligtas. Ipinagkaloob niyo po yun sa sinasabi niyong tao. Na sino pong tao? Kilala niyo po ba yung Kristo? Sa mga Katolik, sino yun? Di po ba yun ang tunay na iglesia? Pero ang tanong ko, basta-basta ho ba tayo makakalapit dito? Di po ba hindi? Nang makilala ito ni Apostol Pedro, ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon? Mapalad ka dahil hindi ito tinuro sa iyo ng tao, kundi ang aking amang nasa sa langit. Walang makakalapit sa tunay na Kristo, walang makakalapit sa kanya o sa iglesia na tunay na hindi po ang ama ang nagtuturo sa atin. Yung po ba? Di po ba? Papakita ko lang po sa inyo yung drawing. Hihuhuli ko po yung mga salita. Bakit po? Hihintayin ko pong may sumagot dito po ng mga ibang paniniwala o ibang sikta. At i-compare po natin siya dito pag inilabas ko po yung kasagot. Tignan nyo po ang gagawin nila dahil marami po akong tinagong mga ginawa nila. Magtataka kayo o hindi ko po alam kung magtataka kayo sa mga pinagagawa nila o matatawa kayo. Tignan nyo, yan po ang aking binuo. Kung tayo po ay nag-aaral sa college, ano po ang tawag natin dito? Di ba po ito yung tinatawag natin na thesis? Sa mga Katolik, hindi po ako nangopya, di po ba? Dahil kung nangopya po ako, marami na po kayo nakakitaan na nagturo ng ganito, di po ba? Marami na kayo nakakita. Bakit ko po ginamit ang apat na ito? Pero ko po itong itinatanong sa mga pasto, ng iba-ibang sikta, iba-ibang paniniwala. Subalit, hindi po nila ito malaman kung paano. Alam niyo, bakit? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Ito na lang ang ipaano ko. Ano sabi ng Panginoon? Ayan ho. Sino ba ang makakakilala sa mga pag-ari ng Diyos? Di ba po ang Espiritu rin ng Diyos?
Daririto po na pumapaloob ang ano ho, kahit kaalaman, dahil Bisaya ang pagkakasulat na kaalaman sa sekreto ng kaharian ng langit. Naririto rin po ang mga tinatawag natin na misteryo. Kaya nga po tinitulong ko po ito ng the gracious wonders and mystery that lie on the cross of Jesus, which is hidden in the eyes of false prophet and believer. Itinago po ito, hindi po nila makita-kita. Di ba po tugma? Ayan, ginamit ko po ang dalawa. Ano sabi ni Propeta Isaias? Nakatingin, subalit walang nakikita. Nakikinig, subalit walang naririnig. Bakit po? Dahil po ang kanilang mga puso. Sino po ba ang nakakakilala sa atin? Di ba tayo sarili natin? Kung ano po ang talagang intensyon natin? Matutuklasan po ba kaya natin ang mga sekreto na ito kung puno po ng kasamaan ang mga kaisip ang ating puso? Di po ba? Saan po ba siya unang papasok? Di po ba sa ating mga puso? Alam niya kung papasok siya dito sa ating mga puso. Malinis po ba ito? Marumi? Ako hindi ko po sinasabing malinis po ako. Hindi po, no? Masamang tao rin po ako. Kaya ibinabahagi ko po ito sa inyo para po tayong lahat ay gumaling at magkita po sa pagkaisa po tayo sa isang paniniwala na may kasamang gawa at kaalaman. Ano ang kabuluhan? Kung ito po ang nagtuturo sa atin, anong ating, di po ba sinabi rito na sa araw-araw ang mga ito ay may natututunan, subalit hindi po sila makarating sa katotohanan. Yun lang po, i-explain ko lang po ito dahil malapit na pumpunin sa akin ng cellphone. Ano ho? Asa nang buo-buo ko ng konti ito. Hindi po tayo makakalapit dito hanggat hindi po siya ang nagtuturo sa atin ito. Sino pang gusto kong sabihin na lapitan natin? Hindi po ba ang tunay na iglesia na walang sawang itinuturo ng mga CFD? Sila ang nagpipilit ituro ito. Kagaya po sila ng mga propeta at ng mga apostolis. Kaya ayan na ho, 2014, pero hindi wala akong katagpo-tagpo. Sa tagal ko na akong nakikipag-usap. Subukin nyo po sa ibang mga relihiyon. Ano? Kung kanila po itong masasagot. Kaya ibinigay ko na nga po ang 4. Dahil sa simula po, wala po silang malaman kung paano po ito pagdidikitin. Bakit ko po ginamit ang 4 na salita na ito? Ito, pakinggan nyo mabuti. Bakit ko po siya ginamit? Kilala ko ang mga akin. At kilala rin ako ng mga akin. Ayan ho, hindi po ba? Ayan. Ano sabi ng ating Panginoon? Kilala ko ang mga akin at kilala rin ako ng mga akin. Paano po natin siya makikilala? Ayan ho. Bisaya lang ho pagkakasulat. Ano ang sabi po? Nakita namin siya. Nadinig namin siya. Nakabatid niya. Kaya namin naunawaan ang mga kahulugan. Naturo ho nino ng Espiritu Santo. Ito ay mensahe mula sa kanino ho. Mensahe gikan sa Diyos. Ito po ay mensahe na mula sa Panginoon. Kaya na po sinabi ko sa inyo, malapit na po akong umalis noon sa simbahan katoliko dahil po sa paniniwala ko sa mga ibang relihiyon, lalo nga sa kapatid ko na pastor po, na mali po daw ang mga larawan tribo. Muntik ko na po yung tanggalin. Muntik ko na pong pag-aalisin yan. Kaya lang mo, nakialam mo siya sa kagaya. Sabi ko, nakialam mo siya ang Panginoon. Nakialam mo siya. At siya po ang itinuturo ko at ipinagmamalaki. Siya po. Wala pong iba. Binigyan niya po ako ng tanda ito. Kaya nga, sabi rito, bisahin ko lang ho, pasensya na po kayo. Pero hindi po ako mahilig sa kapitulo. Kaya ayan, pinipicturean ko lang po para makita nyo na lang na hindi ko binabanggit. Siya ang pintuan. Ano sabi niya rito? Ako nakaila sa mga ako, ug ang mga ako nakaila kanako. Tatagalogin ko po, ako ang pintuan. Kilala ko ang mga akin at ako naman ay kilala ng mga akin. Di ko ba? Paano po nila ito pagdurugsumin? Saan po nila ito ilalagay? Ilang corner ho meron ang ating earth, ang ating mundo, ilan ho? Di ba 4 kagaya po nasabi ko? Kung ang krus, bilang isang seaman po, ayan po ang krus. Kung ito po ay kumpas, ano makikita natin dito sa ibabaw na bahagi? North, hindi po ba? Simpleng pagpapaliwanag, hindi po ba? At ito naman po ay south. Ito naman po ay east. Hindi po ba? At ito po naman ay west. Ayan ho, ang krus. Ngayon, sino ho ang gumagalang sinasabing bagay? At saan po natin matatagpuan ang krus? Saan po natin ito matatagpuan? Matatagpuan po ba natin ito sa ibang paniniwala? Hindi po, di ba? Dahil hindi po nila ito iginagalang. Paano po nila ito igagalang kung ito po hindi nila nauunawaan? Niyayakap po nila ang Biblia. Niyayakap at hinahalikan po ng ibang relihiyon. Subalit ano ang ginagawa nila sa mga bagay na ito? Ano ang ginagawa nila sa mga bagay na yan? Binabastos po nila at binababoy.
binabastos po nila, uulitin ko po, at binababoy. Bakit po? Ano sabi rito ng Panginoon? Kilala ko ang mga akin at kilala rin akong mga akin. Sino ba ang makakaunawa ng mga bagay na pag-aari ng Espiritu? Tignan ko lang mo sandali. Ayan o. Sino ba makakakilala sa mga bagay na pag-aari ng Espiritu ng Diyos? Ng mga bagay na pag-aari ng Diyos? Di po ba ang Espiritu rin ng Diyos? Bakit ko po ito pinagpilitan gawin? Dahil po rito sa aming lugar, kaya po nasabi ko sa inyo, hinahanap po nila para po sila makalusot. Saan ko po nabasa ang nasabi ng mga bagay? Magtatanong sila, saan ko matatagpo ng salitang ito? Saan ko ito matatagpo ng salitang ito? Saan ko ito para patunayan na mali ako sa pagpapaliwanag ko. Ano po? Kaya nabuo ko po ito. Hindi po sa akin ito ha. May nagturo po sa akin yung bagay po na ito. May nagturo po sa akin yung bagay na ito. Ayan, 24 ho yan sila lahat. 24 sila na bahagi. At meron po akong ginawang mga kwento rito ha. Iba. 7 kwento po, parang parable. Ang isa po ang nagtutuluhan ko po na in-English ko pa pong pagsulat. Ano po? Kahit hindi ako gaano mahusay sa magaling mag-English. Ay makikita niyo po kung may mga teksto ba sila o wala. Ilang bahagi po ito? 24 po sila na bahagi. Ito po ang ginagamit ko sa pakikipaglaban ko sa iba-ibang relihiyon para ituro ko po ang tunay na. Wala po akong gustong ituro sa inyo. Kundi ang tunay po na Iglesia. Sa makatuwid, itinuturo ko po sa inyo ang tunay na Kristo. Hindi po ba? Ayan po may mga, tingnan nyo sandali. Sino ba ang pinagyayabang ko? Nakikita ko po ito sa inyo. Ang Panginoon ang nagbigay sa akin ito. Ayan o, ano title nito? The Parable of Traveler. Kaya lang napakataas na ano, sana magkaroon akong pagkakataon makalapit sa inyo. Magkaroon po sana akong pagkakataon makalapit sa inyo. Para tuluyan ko po itong ipaliwanag sa inyo. Sana po, sana po. So ano nakikita natin dito? Tingnan nyo, babalik rin ko lang ho ito. Ano po? Tingnan nyo, ika na wala ho yung isa. No? Sandali lang. Kung naaalala niyo po yung unang mga ginawa ko hong vlog, ano ho, baka 7 lang ho ang magawa ko ho, ano, dahil ang intensyon ko lang po, kaya po ako nagsimulang gumawa nito, paabutin ho ito ng hanggang 7. Kung nakikita niyo po, ayan po, di ba? 7. Ano po sabi ng isang nagsulat po ni Atty. Fabiso yata yung sa The Gentle Grace? 7 is the favorite number of our Lord. Paborito raw sa ng Panginoon. Sabi nun yan sa kanyang sulat. It was spoken 735 times in the Bible. Binanggit ito na ilan? Congested do ang Biblia ng number 7. Ano pa ang idinugtong niya? It is in biblical, mathematical phenomenon that remains mystery. Hanggang ngayon ho, naging mystery ito sa mga Bible scholar. Mystery ho ito sa kanila. Mystery ho ba yan? Bakit po naging mystery ho? Ano po sabi ko sa inyo kanina? Ang magkakatulad na espiritu ay nagkakaunawaan at unang nakaunawa ho sa kanya ng mga panahon na yun. Ayan ho, kung titignan natin, sino ang nakakilala sa kanya ng mga panahon na yun? Sino ang nakakilala sa kanya? Di ba po ang mga propeta? At nang siya ay magkatawang tao, nang siya po ay magkatawang tao, sino po nakakilala sa kanya? Tinawag natin siyang Panginoon. Sino po? Di po ba ang mga apostoles? Di po ba ang Panginoon at ang Diyos ay isa? Isa lang po, di ba? Subalit ang tanong ko po, sa maniwala po sa hindi, wala pong nakakilala nito kung ano-ano ng relihiyon ng tinanong ko. Wala po silang makilala. Pero kung pakikinggan niyo po yung binabanggit po lagi nila na kapitulo, bersikulo, abay, aabutin kayo ng siyam-siyam, hindi ho sila matatapos, hindi ho sila mauubusan. Di po ba? Pero kapag ganito pong katanungan na itinanong niyo sa kanila, hindi po nila malaman. Binibigyan ko po lagi sila ng 2 oras para po ipaliwanag. Alam niyo po ba? Walang umaabot sa akin ng 5. Walang umabot. Kung ganun po, hindi po sila aabot ng 5K, matatanggap po kaya yung kanilang aral o kaalaman nila? Tatanggapin po kaya yun ng Panginoon? Sa makatuwid, hindi. Bakit po hindi yung matatanggap? Dahil hindi naman po sila inutusan. Bakit po sila nangangaral na hindi naman po sila inutusan? Bakit po sila gumagawa ng pagbibinyag? Na hindi naman po yung kanila trabaho, di po ba? Hindi po yung kanila gawain. Sino po ang nagbigay sa kanila ng authority? Sino po ang nagbigay sa mga tao dito ng authority? Bakit po nila yung ginagawa? Dahil po sa... Bakit po nila ito ginagawa? Ginagawa po nila ito dahil ito po ang kanilang Diyos. Di po ba ito po ang kanilang Diyos? Salapi. Kaya ano sabi ng mga propeta? Ano sabi ng mga propeta? Nagsisiyaman. Nangangaral dahil sa salapi. Di po ba?
Sino po ang hinahanap nila? Ang kanila pong mga sarili. Hindi po sila naghahanap sa tunay na Panginoon. Hindi po ba? Ano po ang hinanap ng mga tunay na propeta at ng tunay na mga apostol? Sino pong pinilala nila? Ang tunay na Diyos. Hindi po? Ngayon, tingnan nyo sandali, muli ko po itong ibabalik. Ano? Sana matapos ko po ito. Kaya napakaisin na lang mo ng oras ko. Ito, hanggang dito na lang po at maraming pong salamat sa makakapanood po nito. Anong sabi ko kanina? Ayan po. Kung naaalala nyo po, yung kapangyarihan niya po na ginamit niya, sino po ang unang nakatuklas po nito? Di po ba ang mga propeta? At sila po ay mga sino po? Ano po sila? Di po ba mga Hudiyo? At ginamit niya po itong kaligtasan, kaluwasan sa Bisaya na nasulat ko, hindi lamang po para sa mga Hudiyo, kundi nakita niya rin po na kailangan po rin ito ng mga hintil. So, ang kaligtasan po, hindi po yun para sa mga Hudiyo, kundi maging sa mga hintil. At tayo po ay sakop po na itong mga hintil, di po ba? Kaya niya po ito na itatag. Kaya po ito naging halimbawa nang siya po'y nagkatawang tao. Nagkaroon po siya ng katawan, di po ba? At yun po ang dahilan, dahil po dito, hindi po ba? Dahil po sa kaluwas o sa kaligtasan. Ito po yung napanaginipan ni Job. Kung bababasa niyo pong kasulatan, ito po ang napanaginipan ni Job na hagdanan na tinatawag po namin sa barko na Jacob's Ladder. Kung saan akyat manaog ang mga anghel. Manaog ang mga anghel. Ito po yung kaya po sabi ko sa inyo, isa po akong seaman, nagagamit ko po yung mga kunti ko pong kaalaman sa barko. Kunti lang po ha, hindi po ako magaling. Ngayon, kung siya po ang tinatawag ngayon na madaling sabihin ng ibang relihiyon na siya ang cornerstone, saan nyo siya dito ilalagay? Ayan ho, bibigyan ko kayo ng guide o ng pattern. Paano nyo po siya bubuin? Nagbigay na po sa inyo ng 4. Maghihintay po ako ng inyong kasagutan. Kahit po hindi po ngayon, sino man po sa inyo makakasagot nito. Ayan po ang pattern niya. Mga numero. Ilang ba nga? 4. Ilang beses nilagyan ng tubig? 3. Ilan ang Panginoong Diyos? 1. Di po ba? Bakit 12? Ilan po ang propeta? Kung yun pong pagmamasdan sa bago ko po ito tatapusin, mapuputol na po. Ilan po ang tinatawag na major prophet sa Bible? Di po ba 4? Ilan po ang ebanghilistang apostoles? Di po ba 4 din? Ilan po ang gift na ibinagkaloob sa kanya nang siya nagkatawang tao? Nang dalawin siya ng ilan mong di po ba 3 wise men ang lumapit sa kanya? Wise men ho ba kayo? Naglumapit ho ba kayo sa kanya? O binababoy niyo siya? O binababoy niyo? Ilan ho lahat ang mga propeta? Ayan ho. Ilan? Hindi ho kayo madadaya dahil nakikita niyo po, hindi ko po kayo ginagawa ng kapitulo, versikulo. Di po ba 12? Ilan po ang apostoles? Di po ba 12? Ilang beses ho siyang gumawa ng tinatawag natin pagmilagro sa tinapay na siyang buhay ng simbahan na patuloy na ginagawa ng simbahang Katoliko. Ilan mo? Di po ba nang gawin niyo po ito primero ay dumami po ito ng 12 ang tira. Kanino po yung naganap? Di po ba sa mga Hudiyo? Tingnan niyo ho kung madadaya ho kayo o maliligaw. Nang sumunod niya ho ng pagparami ng ilan ho ang natira? Di po ba 7? 7 po ang naganap dahil 2 beses po itong ginanap. Hindi po ba? 7. Sino po ang mga kaharap niya ng mga panahon ngayon? Di po ba ang mga hintil? Ilan po ang natira sa mga hintil? 7. Ilang beses binanggit po sa Biblia ang number 7? Anong sabi? This is the favorite number of our Lord. Sabi ho ng Atty. Pablo sa kanyang Gentobris na nabasa ko po sa Daily Bulletin. Ano ho? O Manila Times ba yun? Ayan ho, may mo sana naunawaan niyo. Kahit sa munting pagpapakita ko po nito, sana maunawaan niyo po. Yung mga nagtatanong sa akin, saan mababasa, lalo na sa ibang relihiyon, naririto po. 24 ho lahat yan. Titignan niyo 24 lang. Ipapakita ko lang mo sa inyo. Kaso lang parang hindi ko natin sa kabila. Ano ho? Yung drawing sana, para makita nyo. Ito po yung una kong drawing. Nung panahon na yun, na mabuo ito. Kaya ko po sinasabing maraming salamat sa Catholic Wikipedia, lalong-lalo na po sa Kisok Fernandez. Maliban po rito sa pagpapakita niya po sa akin at pagtuturo niya sa isa po ang libro po ni Sok Fernandez na taga Cebu. Bakit ko po naunawaan yun nung basahin ko ho yun? Alam niyo po kung bakit? Dahil ang naganap po kay Sok Fernandez at naganap po sa buhay ko, magkatulad ho. Kaya nga sabi ko sa inyo sa primero, sino po ba ang magkakaunawaan? Di po ba ang magkakatulad na espiritu? Kaya sa mga bata o sa mga may mga edad ng
mga CFD o mga Catholic faith depende, ipagpatuloy niyo po ang napakagandang gawain yung ginagawa. Natutuwa po ako pag nakikita ko po yung Depende Catholic faith, lalong-lalo na po si Melchor Manalili. Salamat po sa inyo. Ipagpatuloy niyo po ang isang pambihirang gawain na iilan lamang po ang nakakakita niyo niyaan. Iilan lang. Hindi baling kung ano sabihin nila sa inyo, huwag niyo hong pansinin, huwag niyo hong pansinin. Pabayaan niyo sila. Dahil ang itinuturo niyo ang Panginoon. Kung ilan ho ang makukuha natin mula sa ibang paniniwala na madadala po natin sila pabalik sa simbahan, totoo na itinayo ni Kristo, sila ang magiging takip po natin sa ating katawan sa panahon na huharap na po tayo sa Panginoon. Alalahanin niyo bakit po yan nilagyan ng numero? Bakit po? Kasi saan po nakakaano na itong mga gamit ko? Ano ho? Dahil meron ho siyang katabing kurus din po, di po ba? Ngayon saan nagmumula ang aral niyo sa ibang mga relihiyon? Dito po ba sa magnanakaw o dito po sa tulisan na walang mga tanda? May tanda ho ba ito? Wala. Ano ang tanda nila? Katulad rin po nito, di po ba? Katulad rin po nito. Babanggitin ang kapitulo at versikulo. Ano ho ang kabuluhan nito? Matanong ko po kayo. Ano ho ang kabuluhan ng kapitulo at versikulo? Kung ito naman po hindi nauunawa at bago ko po ito tapusin, ito po ang isa pang katanungan ko sa ibang relihiyon. Ano ho hindi ho sa ating mga kapitulo? Tandaan nyo lang ho para magamit nyo rin po sa panahon na lalapitan kayo ng mga ito. Ito ho. Sino po ba ang makakaunawa sa banal na kasulatan? Sino po makakaunawa ng banal na kasulatan? Lahat po ba nang nagbabasa ng banal na kasulatan makakaunawa po ba nito? O ano ho sabi ng Panginoon? Tingnan niyo ho sandali ito no. Bisaya lang ho siya. Ano sabi rito? Kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa inyo ay binigyan kayo ng pagkakataon upang inyong maunawaan. Ano ang nauunawaan nila? Di po ba ang mga sekreto at misteryo ng kaharian ng Diyos? At ang kaharian ho ng langit ay kaharian din po ng Diyos, hindi po ba? Ang mga ito, nakaunawa ho ba? Ano sabi dito kung ipagpatuloy po natin ito ng pagbabasa? Ano sabi rito? Kaninyo gitugot ang pagpakasabot. Di po ba ang unang binigyan ko ng pagkataon ito ay walang iba kundi ang mga propeta at mga apostoles. Pero sa kanila, ipinagkaloob ba ito sa mga peking mga ngaral? Hindi. Dahil hindi nyo pa iniisip, alam na ho ng Panginoon kung ano sa darating na panahon ang gagawin natin. Sino ba talagang itinuturo natin? Ang Panginoon Diyos o nagtuturo tayo o nangangaral tayo dahil po rito? Kayo na po ang bahalang sumugat. Napakarami pong salamat. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Gusto ko pa po itong dagdagan. Napakarami ho. Dahil marami pa po pong dapat i-share sa inyo. Kaso lamang ang panahon hindi po magamit ng cellphone po dahil napaka-ikli ho ng memory. Maraming salamat po. Sa huli po, naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo lahat, lalong sa panahon ito. Wala po tayong ibang magagundi. Manalangin. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na lumapit sa tunay niyang iglesia upang tayo mapatawad. Ano po sabi niya rito? Kung sino man ang inyong patatawarin, ay patatawarin ko. At kung sino hindi niyo patatawarin, hindi ko patatawarin. Ano ho yun? Hindi po ba authority? At yung pong kanyang taglay, hindi po ba? Ayun, ibabalik ko na lang po. Ito ho ang paraan ng pagtuturo ko noon sa aking mga estudyante na iba-iba rin pong relihiyon. At nagkaroon po ako ng interest na nung mga panahon pong yung nang nagtatrabaho po ako sa barko. Marami pong lumalapit sa akin na nagsasabing, Sir, kung wala ka dito, hindi na kami Katoliko sa ito. Huwag kayo sa akin magpasalamat sa simbahan. Hindi kayo lumapit. Ang mga sa training center naman sa Surigao, may mga seaman lumalapit sa akin, Sir, nagpakasal na ho ako sa Katoliko. Sir, nagpabinyag na po ako. Sabi ko, kayo sa akin magpasalamat. Sa simbahan kayo magpasalamat. Wala akong karapatan noon. Kasalanan din ako. Tinuturo ko lang siya para malapitan niyo dahil ang gusto ng Panginoon, tayong lahat maligtas. Yun lang po ang sadya ko. Tayong lahat ay maligtas. So ano ito? Kung naaalala niyo po yung ginamit ng Panginoon, hindi po ba? Ano sabi ng born again? Sa susunod ko na ipagpapatuloy. Sarili yung kaligtasan. Para kung sinabi nilang, yung mga isda ay kusang tumalon doon po sa bangka. Di po ba? Tumalon sila sa bangka. Pwede po ba yun? Hindi po ba nagdaglag ang 12 apostoles sa utos po ng Panginoon? Ang 12 apostoles, nagdaglag niyo, nilaglag po nila? Net. Di po ba lambat upang hulahin mo ang mga isda? Ano ho yung lambat? Kung naunawaan niyo po sa simpleng pamaraan, ano ang lambat? May mga drawing po ako rin kaso lang hahanapin ko pa po dahil makapal ho siya. Yung po ang iglesia o ang tunay na simbahan inilaglag ng Panginoon. Hindi po. Sino ang nag-utos? Sino ang nagmamayari? Ang Panginoon. Sino ang inutusan? Ang 12 apostol. Ano po pakialam nito? Ano po ang pakialam nito? Ano po pakialam nyo? Nasasabihin yung basa. Hindi sila sumusunod. Di ba po mali sila dahil hindi sila sumusunod?
bago kayo nagalit sa kanila, galit na kayo sa Panginoong Diyos, di po ba? Galit na po kayo sa Panginoong Diyos. Dahil nung nagkatawang tao siya, nagalit sa kanya ang mga Pariseo at Saduceo, dahil ang ginagawa niya ay labag sa kanilang kautusan. Yun lang po, salamat po at sana po ipagpalain tayo ng Panginoon. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Salamat po. Alam po, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.